At lagi kong sinasabi na itong 1987 Constitution na ito, kung hindi magbabago, ang Pilipinas ay magiging isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Dahil itong 1987 Constitution ay nagbibigay sa mga mayayaman, mga elitista, mga oligarchs na kontrolin nila hindi lamang ng ekonomiya kung hindi pati politika. Sinabi ko noong 1995, itong mga oligarchs ngayon ay financier lamang. Silang nagbibigay ng pera sa mga politiko. Darating ang panahon, sila na mismo ang magiging politiko. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Itong mga oligarchs, sila na rin ang politiko ngayon. So ano pa ang magiging kinabukasan ng Pilipino kung hindi natin babaguhin ito? Sinubukan nila na isulong ang pagbabago ng saligang batas lately. Pero nakita ko mali yung sistema. Agrabyado yung taong bayan. Bakit? Ginagamit nila ang perang galing sa Kongreso na tinawag nilang AKAP para magpapirma sila ng mga tao upang sa ganun maisulong nila ang People's Initiative. Hindi po ako papayag sa ganung sistema kasi mali po yun. Hindi tugma doon sa prinsipyo ng PDP laban na baguhin ang saligang batas patungo sa federalismo at magkaroon ng isang unicameral parliament na yun ang gusto ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya kasama ko yan si Congressman Rodante Marcoleta sa paglaban, pagreforma ng ating gobyerno. Panghuli si Pastor Apollo Kibuloy. Noong 2010, hindi rin po ako makatanggi. Bata pa ako noon. Imagine na 2010, 15 years ago, malakas pa akong pumalo ng golf. Single handicap pa ako sa golf noon. Pinatakbo po akong senador noong 2010. Alam ko, napakahirap. Lalong mahirap kasi hindi popular yung nakaupong presidente noon. Negative yung kanyang trust rating, si President GMA. Pero tulad ng binanggit ni Giselle, ako po, isa sa karakter ko, masasabi ko, hindi po ako nang iiwan at ipaglalaban ang aking mga kaibigan. Tumakbo akong senador noon. Ang isa sa tumulong at nagbigay kung mahirapan ako, hindi ako mananalo, inimbita po ako at nagpunta po ako sa KOJC sa Davao. Napunta pa ako sa Tamayong, nakailang beses po akong bumisita. At yung mga instruction sa lahat ng mga media outlets ng SMNI, KOJC sa buong Pilipinas, laging nandoon sa akin. Kaya maraming salamat, Pastor Apollo Kibuloy. So yan po yung relasyon ko sa mga 8 kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May sak nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP Laban. Ngamda kayo nga kabagyak, ilyak nga Ilocano. Amoyo no sinuti pudpud no nga Ilocano. Diyay may nga day ti puso nga na nakarakder tata. Day ta mga ibagbaga nga Ilocano handang amuag saot Ilocano datatahang nga dimmakkel. Di tayan tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron din executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito, sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance, ibig sabihin, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yon. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund.
E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marculeta na siya ang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan si Astra, Naik, si Attorney Aimee, yung mga kasama ko sa PDP Laban. Alam nila wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasenador. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Attorney Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number 1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin maipapakita yung tunay na lakas ng partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, sabi ni Giselle kanina, kabaka ng mamamayang Pilipino. Ano ba ang ginagawa ko ngayon bilang isang abogado? Medyo semi-retired na po ako sa law practice. Pinobaya ko na po sa aking mga anak na mga abogada na at mga manugang na abogado. Ang ginagawa po ngayon ay isa po akong magsasaka. Nag-aalaga po ako ng mga baka. Alam po yan ni Kaipe Salvador. Alam po niya yan. At nagtatanim ng mga palay, mais, gulay, kung ano-ano. Mahigit 100 pamilya sa Pangasinan ang tinutulungan namin magkaroon ng hanap buhay sa pagsasaka. Tinuturuan namin sila ng tama. Dahil sa tingin ko, ang food security ang pinaka-importante sa lahat ng tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan kung ikaw ay gutom. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon, makakapag-aral kung ikaw ay gutom. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw ay gutom. Pero ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, malawak ang kagutuman. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Mismo ang nagsasabi yung survey ng SWS, nakaranas ng mahigit 63% ng Filipino na sila ay nagugutom. At tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng 2 taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipa pataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Sabi ni Attorney Jevie Hinlo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan, hindi makakarating sa syudad o kaya sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, nabubulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay. Dahil din sa korupsyon, kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito, na ang mga magiging susunod na senador ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Attorney Vic kanina,
sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka, tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila, marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagastos sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalaki ang mga billboard, LED. LED. Yun po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe, maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang pumaasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloco ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin at natin para malinis ang mga tanso, at malinis ang mga piking ginto, at malinis yung droga sa Pilipinas. Di ba masarap sabihin? Tumatawa si Mayor Mike Rama, yung aking boss. At si Manong Sid Lapenya, nakita ko rito, kababayan ko yan sa Pangasinan, Manong Sid. At syempre, bago ako magtapos, may mga grupo po akong nais batiin. Maliban sa lahat ng mga party list groups na nandito, nabati ko na po si Speaker Bebot Alvarez. Batiin ko rin po yung aking mga kapatid sa Philippine Eagles. Maraming Eagles sa inyo. Mabuhay po kayo. Yung aking mga kapatid sa aking fraternity na Alpha Phi Omega na pinamumunuan ni Secretary Mamao at si Secretary Bebot Bello at saka si Astra Naik at saka lahat ng mga nandiyan. Mga 20 yung kumamay ng kaliwa sa akin. Sabi, bakit mo kinakamayan ng kaliwa yan? Di ba, komunista lang kumakawin ng ganon? Hindi, dahil yun po yung pagkamayan. At saka yung PDP Laban, originally, kaliwa. At syempre, yung mga Ilocano at Pangasinan na talagang nagbiyahe sila galing ng Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba-ibang lugar na nandito. Itaas nga ninyo yung kamay, mga Ilocanong katulad ko. Dahil kapadak namang mga antibugong kan rabong. Anyakit din ay na nagtangken, dahi tadilayon niya. Anawat, sudila. Yan ang tunay na Ilocano. No? Hindi yung sasabihin nila na ang Ilocano ay sila lang. Mas marami kami ngayon sa Ilocos. Gising na po kami sa katotohanan. Dahil marami sila, ang dami. At syempre yung grupo ng mga veterano. Malapit sa amin ni Senator Bato at ni Senator Bongo ang mga veterano, ang mga militar. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay adopted classmate ng Class 92 ng Philippine Military Academy. Kaya pagkatapos po nito, aakyat na po ako sa Baguio at makikiusap sa aking mga kaibigan ng mga sundalo na graduate ng Philippine Military Academy. Pero, meron po silang hinihingi sa akin. Sabi nila, Mr. Bok, pag nadalo kang senador, kayo ni Senator Bato, Senator Bongo, sana maisulong nyo yung batas na magpapalakas sa aming mga veterano. At dahil po dyan, isa sa batas na aking pinag-aaralan at idudulog sa Senado, kung ako man ay pala rin magiging principal author ako, kung hindi man siguradong mananalo si Senator Bato at saka si Senator Bongo, ang pagtatatag ng Department of Veterans Affairs. Kasi hindi naasikaso yung mga veterano. Ang mga veterano, PIVAW, isang opisina lamang po yan ng Department of National Defense. Pero mga veterano, hindi lamang po yung mga lumaban sa gera. Kasama na rin po yung mga membro ng pamilya nila at yung mga naulila. At marami po tayong dapat na gawin para matulungan ang mga veterano, mga pamilya nila. Isa sa mga
advokasya ni Senator Bongo ay Malasakit Center, Health Center, pagtatayo ng mga specialized regional hospital. Maigi siguro, dagdagan natin, Senator Bongo, nag-iisa lamang yung Veterans Memorial Hospital dito sa Quezon City. So yung mga taga Mindanao, taga Cagayan, taga Bisaya, na mga veterano, matatanda na, walang specialized hospital na mag-asikaso sa mga matanda, kailangan pa ba nilang pumunta ng Quezon City? Ang gusto natin, magkaroon ng regional hospital exclusive for the veterans and the elderly in all regions of the country. And that can be done only with the help of people who really love the military, the servicemen, the uniformed services, and their beneficiaries. Senator Bongo, Senator Bato, the whole PDP Laban members, isama nyo na rin po ang inyong kabaka, Attorney Raul Lambino.